kasaysayan. Kasaysayan ay mga pangyayari na ganap noong nakaraan. At sa araw na ito, halika at samahan niyo ako tuklasin ang kasaysayan ng Casa Segunda. Tara! Unang tiniyo ang bahay na ito noong 1880s. So bale, may mga 130 person na itong nakatayo dito. At kung mapapansin nyo, gawa ito sa purong adobe at hardwood. Nakakaiba sa mga bahay ngayon sa Lipa City. Nakakamanghalang dahil ito ang pinakamatandang bahay na matatagpuan sa Lipa, Batangas. 5 years ago. Right now, this is the oldest house dito sa Lipa na hindi nasunod during the second war. Pinakalumang bahay at pinakamatandang bahay na makikita nyo. So, the house is built noong time na kasabay ng kay Rizal. So, it was, they say the house is made of adobe and hardwood. And galing sa mountain yun at ang kanyang paligid. Ang tapos sa kanya yung bahay na bato kasi ang paligid niya ay adobe. In from the mountain, Indian blocks. Alam niyo ba, kilala din ang Casa Segunda dahil dito nakatira ang unang pag-ibig niyo sa Rizal, na si Segunda Solis Katigbak. Bukod pa dito, alamin pa natin ang ibang istorya ng lugar na ito. Studying in La Concordia College. La Concordia is one of the oldest school as you siguro na nababasa nyo, UST, Teneo, and La Concordia. Sila yung 100-year-old schools na nakitira pa. And si Lola was an intern doon sa La Concordia. At naging kaklase niya si Olympia, yung sister ni Rizal, boardmate niya. So, one time she was invited by Olympia sa birthday na Lola ni Rizal. Kung sila nagkakita ni Rizal, at according sa libro, sa mababasa nito yung love story ni Rizal, ay si Lola ay nakita niya at nakikross daw kay Lola. Sabi ko, ang bigyan daw agad ng pinesit-sketch agad, tapos ay binibiro daw ng mga classmate at parang siguro may sabi gusto ni si Lola. And then from that time on, she keep on visiting her sister sa dorm. Pag siya makapasok at nakita si Lola, sabi niya ay ang kanyang binibisita yung sister niya. So nakapasok siya doon sa Concordia. At siguro as they talk, nakikita niya si Lola, kaya padala niya ng mga letters, flowers, mga sketches. Ganun lang, ganun naman ang love story nila nung una, hindi naman katulad niya na nakakalabas ng date. So you could even read it, makasabi niya naging ipobolak. Tingnan niyo, meron diyang diary si Rizal na nakuha ko sa isang sa National Museum din. And I have it reprint. Yun ay sinasabi ni Rizal ang kanyang lahat na pinag-uusapan nila ni Lola nakasulat doon in his own handwriting. At merong interpretation in English kasi sinulat niya in Spanish. So, katalasan niya sa love story nila. Hindi sila, though sabi niya, ay nagkakaintindihan lang sila through their glances. Parang MU. Hindi sila nag-boyfriend. Kasi nung araw, ang family tradition dito sa Lipa is the parents who choose, lalo na yung mga babae. Pinapagmatandaan nila, siguro narinig na niya si mga lola niya. Pinagmatandaan, so pinaksal sila ng lola nila sa gusto nila. And the girls are very obedient at that time kasi they got married at a very early age, 14 to 18. It's a marriageable age. So, wala na sila na sumunduin. And Lola was, before she entered this school in Manila, she's already betrothed to be married to Mangalus. Mangalus ay belong to one of the prominent family dito. At sila ay kilala ng parents ni Lola. So, siyempre mas gusto niyan sa kay Rizal. Kasi si Rizal ay taga-Kalamba. So, ayun. Gusto nagkatuluyan. Pinauwi si Lola nung mapansin nilang medyo na meron kaunting nababalita, hindi pinauwi na si Lola at pinaksan. Unang panahon, ito ay isang garahe ng Karawahe. Pero ngayon, dahil sa pagiging historic nito, nilagyan nito ng iba't ibang imahe ng mga prominenteng taong tumira dito, katulad ni Segunda Katigbak, Manuel Luz, at ang kanilang mga anak. Ngayon, ito ay pinaka-garahe ng Karawahe. Kumbaga ay carport. Equivalent to the carport of your house. This why it's not so nice. Walang kisame. But there, yun ang foyer going up. Dito nakalagay ang Karawahe.
Dito sa parting ito, makikita ang iba't ibang kagamitan na ginamit noon, katulad ng sungka at klasikong typewriter. Sa pagtaas, dito makikita ang dalawang kwarto, altar at sala kung saan tumatanggap ng bisita ng pamilya Katigbak noon. Piano, violin, mga gamit na furnitures nila na. Ito ang kwartong pambisita ng pamilya ni Segunda. Makikita dito ang kama ng sapini gawa sa gansilyo. Noong unang panahon, ang paggagansilyo ang pangunahing pampalipas oras sa mga kababaihan dahil bawal sila mag-aral o magtrabaho sa labas. Makikita rin dito ang makina de mano, aparador, at ang tampipi na nakakapunta na ng Europa. Ito ang kwarto ni Segunda at ang kanyang asawa, si Manuel Luz. Dito sila natutulog at pansin nyo naman, hanggang dito, gansilyo pa rin ang sabi ng kanilang kama. Kanilang siyam na anak na natutulog gamit ang banig. At pagkakagising nila, lahat ng una na ginagamit, inilagay naman dito sa almaryo o pilora. Yan, 9 pa yung nabuhay kaya yung nakalagay dyan. Ang isa dyan yung si Paz, yun ang aking lola. Yun ang aking lola, yun ang anak niya. Si Segunda, at sa kanya napamanay yung bahay kasi siya yung kapisa niya. After the wedding, ay dito to na si Lola at naging bahay, namatay ang asawa ko. After that, dito rin kami tumira. Kasi ang naging anak niya yung bahay ko. Ito ang azotea. Ito ang terrace sa itaas sa bahagi ng bahay. Sa pagbaba mula sa azotea, makikita sa kaliwang bahagi ang komedor kung saan sabay-sabay kumakain ang pamilya ni Segunda. Ito ang komedor. Dito nyo naman makakatsuhan ang ilang sinaunang kagamitan na pangkusina, katulad ng bahilyera, nalalagyan ng mga tasa, baso at mga plato. Brenza, iba't ibang estilo ng baso, plato at tasa, at bastonero, kung saan isinasabit ng mga lalaki ang kanilang sombrero at inilalagay ang kanilang mga baston. Makikita nyo ngayon ilan sa halimbawa ng kasuotan ng babae ng panahon ng Espanyol, katulad ni Segunda Katigbak. At ngayon, makikita nyo isang litrato na nagbibigay buhay sa dating kagandahan ng Casa de Segunda. Ngunit, sa pagsiklab ng World War II, lubos na naapektuhan ang Lipa City kung kaya kinailangan isaayos ang 10% ng bahay na ito. Kapag kami dito at buo pa ang bahay kasi ng Second World War, Lipa became the most devastated place sa Mono Batangas. Nasunog lahat ang bahay, even the church was burned. Kasi doon lang dumating ang Hapon ng Second World War, invade tayo. At kami na agad-agad sila sa mga bahay dito. Sabi, hindi na tayo papagawa ng camp. Diyan na tayo titira. So lahat na bahay itinira nila, pinalis na rin ang tira. Pagka tinira kami dito, papatayin kami. So lahat sila yung nakatira dito. Tapos dumating ang Amerikano para tayo i-liberate, at pinupa, para patay ko. So that's the end of the big houses that I was living in. Wala kayong makikita ngayon kasi patak ng bomba, nasunog ng Lipa. Nataka nila lahat yan. So luckily, the house survived. Siguro hindi po ang bomba sa banda rito, kaya natira ito. So, the house is 90% original from broke down, hindi pa siya nasira. But we have to add a CR kasi nung araw, CR nila yung nasa. Isa ang Casa de Segunda sa nagbabahagi ng ating kasaysayan. Nakakatuwa lang isipin na sa modernong panahon ngayon, meron pa rin iiwang katibayan sa ating mga pinagdaanan. Ako nga pala si Gio Burog, hanggang sa muli.